Grabe rin ang baha sa Quezon City. Kalbaryo yan sa mga residente na kinakailangan pang magbangka para makarating sa kanilang pupuntahan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, humupa na ba ang baha dyan kahit papaano? Cheryl, bagamat humupa ng bahagya yung baha, kalbaryo nga ang dinulot ng matinding pag-ulan na dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At kanina nga, maikwento ko lamang pasado alas 12 ng tanghali nang umalis kami mula sa TV5 sa Mandaluyong, patungo sana sa G. Araneta kung saan alam naman natin na isa sa mga pinakabinabahang lugar yan sa Quezon City. Pero pasado alas 5 at mag-aalas 6 na ng gabi ay nandito pa rin kami, naipit kami dito sa may bahagi ng boundary ng San Juan at Quezon City. Isa lamang to sa mga pinakamatinding naapektuhan nga ng habagat. Kalbaryo ang bumungad sa mga kapatid nating binaha sa Quezon City at ang iba nga sa kanila kinailangan ng i-rescue. Lampas taong baa ang naranasan ng mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City kanina. Ang magkakamag-anak nga na yan, bit-bit na ang kanilang mga kasamang bata, lalo't umabot na sa mahigit 5 talampakan ang taas ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Mariblo kanina. Kinailangan ng gumamit ng bangka para i-rescue ang mga residente. Sa Commonwealth Avenue, paglampas naman ng Philcoa, nagmistula na ring ilog ang kalsada dahil sa malawak na pagbaha. Pati dyan sa bahagi ng Katipunan Avenue, na stranded ang ilang mga motorista. Iilan na lang yung nagkalakas loob na suungin ng baha dahil sa pangambang baka tumirik, lalo na ang kanilang mga motorsiklo. Kita rin ang abot tuhod na baha kanina sa bahagi ng Elliptical Road. Maging kahabaan ng North EDSA patungong Balintawak ay pahirapang makadaan ng ilang sasakyan dahil sa pagbaha. Ang isang bus company nga pansamantalang nagsuspinde ng biyahe dahil sa naging pagtaas ng tubig sa bahagi ng Balintawak kanina. Kalaunan naman ay muli nilang binuksan ang biyahe nang humupa na ang baha. Kaninang tanghali sa Barangay Cruz Naligas, pansamantalang hindi nakadaan ang mga four-wheeled vehicles matapos matumba ang isang puno dahil sa malakas na hangin. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakadaan habang isinasagawa ang clearing operations dyan. Maging dyan sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue, magkasamang malakas na buhos ng ulan at hangin ang pumerwisyo sa ilang mga residente. Cheryl, itong nasa likuran ko, makikita ninyo, walang galawan talaga yung mga sasakyan. Oras ng bilang bago makagalaw, makaabante, kahit ilang metro lamang yung ilang mga sasakyan. Tanging mga motorsiklo, actually, yung nakakasingit-singit dito, yan ay patungo sa Kalentong, kung saan nga, ayon dun sa ilang mga rider na nakausap natin kanina, meron pagbaha sa bahagi na yun, patungong Kalentong. Samantalang dito naman, yung mga nais naman dumaan, patungong Quezon City, ayan, boundary kasi to ng San Juan at ng Quezon City halos. Ganyan din ang sitwasyon, yung mga container van, yung mga malalaking sasakyan, hindi na rin makadaan sa mga oras pa rin na ito. Kaya yung ibang mga barangay officials ay nagtutulong-tulong na dito. Sila na yung nagmamando ng daloy ng trapiko. At yung ilan ngang mga nakasakay kanina dito, bumaba na. Makikita nyo, naglalakad na ilan natin mga kapatid. Mas pinili na lamang nilang maglakad patungo sa kanilang uuwian or mga destinasyon. Dahil matagal, oras yung binibilang natin dito bago makaabante yung mga sasakyan. Sa ngayon nga, medyo humupa na yung pag-ulan, pero kanina lumakas Pang ilang round na ng malakas na ulan to sa bahaging ito, ng boundary ng San Juan at ng Quezon City. So yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.